Hello. Good afternoon, good evening, and good morning. Salman sulok tayo ng daigdig. Ang pag-usapan natin ay korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito yung ating discussion ngayon. Nakapokus ako sa korupsyon. Huwag niyong dalhin ang aking naratibo sa politika. Because of politics, nag-away-away tayo. Hindi tayo nagkakaintindihan. Normally, kasi politika nga eh. Kung doon ka sa isang side, dipinsahan mo. Normally, alangan namin hindi. Sa isang side, dipinsahan mo. Alangan namin hindi. Parang religion din yan. Na kung dito ka sa religion, alangan na protektahan mo yung kabilang religion. Normally, ang priority mo dipinsahan yung religion mo. So, ganun ang mangyari kung politika ang discussion natin. Kasi, normally, mayroon kayo paniniwala na ang isang side ay hindi totoo yung aking akusasyon. So, para hindi tayo magsalungat, para focus lang talaga tayo sa nakawan sa gobyerno. Nakawan lang Okay. Unang pasabi ko, walang politician na hindi magnanakaw. So doon tayo Walang politician na hindi magnanakaw. Ang tanong lang doon, barya ba? Milyon ba? Bilyon ba? O trilyon? So, sabi ko nga, lahat ng politician magnanakaw. Sir, may nagsabi, Sir, si Vico Soto magnanakaw. Magnanakaw ba rin yun? Yes, of course. Pero, ang pinag-usapan dyan, magkano ba ninakaw niya? Barya lang ba? O ano? Barya ba? O bilyon? Trilyon? So, bahala na kayo kung ano doon. Basta, sinagot ko yon na tanong niya, si Vico Soto ba ay magnanakaw? Lahat nga ng politician magnanakaw. Sa totoo lang, mga kaibigan. Ang tanong lang doon kung matinding pagnanakaw. Kasi ngayon, actually lahat naman ng administrasyon magnanakaw eh. Wala namang administrasyon hindi magnanakaw eh. Pero dito lang natin napansin, sa administrasyon ni Marcos, napansin talaga natin, it because malaki. Tingnan mo, yung pinagmalaki niya na flood control, 550 billion. Ano nangyari doon sa flood control? May flood pero walang control. Pinagyabang pa nga sa SUNA na he accomplished 550 billion. Tapos after 2 days, nagbaha. So anong nangyari? So yun ang point ko doon. So, normally, mapapag-usapan natin ang pangalan. Pero hindi ko sinasabi na ang topic ko ngayon kay Marcos. Ang pinag-usapan natin yung korupsyon nangyari sa ating bansa. Okay. So, korupsyon ang pinag-uusapan natin, pero dinadala nyo sa politika. So, dinadala natin sa politika. So, kayo ang nagdadala ng politika ang pag-uusapan. Now, kung focus lang tayo sa corruption, magkakasundo tayo. Magkakasundo tayo? Now, kung babanat kayo ng politika, so hindi ako nagdala sa politika, kayo. So, ibig sabihin, kayo ang madumi ang isip. Kayo yung problema ng bansa. Kayo ang problema ng bansa. Bakit? Ang pinag-uusapan lang natin, corruption. Dinala nyo sa politika, hindi talaga tayo magkakaintindihan. Hindi talaga tayo magkakaintindihan, mga kaibigan. So, babalikan natin. Sa mga administrasyon, lahat yan may corruption. Walang administrasyon na hindi corrupt. At walang administrasyon na hindi mapagsamantala. Lahat yan. It because of system of politics. So, iwanan natin ang politics Huwag niyo akong dalhin doon.
na one-sided ako. Ang aking pangarap lang, 3. Sinasabi ko lagi yan, 3 pangarap ko lang. Ma-reboot ang sistema, mawala ang korupsyon, at mawala ang komunista. Yun lang yung gusto kong pangarap ko sa buhay. Wala akong ibang hinahangad na position. Pero I need position so that we can implement my objective. Now, kung hindi, pwede naman. Kung ang taong bayan susuportahan niyo ko. Kasi, una, I need power. Pangalawa, I need budget. Kasi nga, kung may budget ako, saan galing yung budget ko? Di ba sa kalukuhan rin, ano? Maliban lang kung pinanganak akong milyonaryo, bilyonaryo, pwede yun. Pinanganak akong isang ulirang mamamayan eh. Di ba? Power. Pwede na natin talin yan. Yung power, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng kapangyarihan o power, it because of my desire, my desire to change the system. Kailangan power mo rin yan. Paano? Wala ka sa position. May solution dyan. Ano? May solution. Kaya bumabati ko sa akin, ha? Na mga Pilipino, kayo ang problema ng bansa. Ikaw man civilian or military and uniform personnel, kayo ang problema. Especially the retired. Siyempre, normal karamihan naman retired. Ano? Ngayon, nananawagan ako sa mga retired. Ano? Nananawagan ako sa mga retired. Na, kung binabatikos niyo ako, against corruption, samahan niyo ako. Samahan niyo ako. Ha? Kung matatapang kayo, dito ko kayo masusubok kung matatapang kayo. Ano? Siyempre, kaya niyo ako labanan. Matatapang kayo, nilalabanan niyo ako. Mapapatunayan ko ngayon na kung dalang yung bayag, samahan niyo ako sa aking krusada na against corruption. No politics involved. Samahan niyo ako kung mayroon kayong mga bayag. Doon sa I am addressing doon sa mga nagcha-challenge sa akin. Ha? Doon sa nagcha-challenge sa akin, samahan niyo ako. Kung may bayag kayo ha, na kung wala kayong bayag, sabi nga ni Colonel Munggaw, wag na kayo magtapang-tapangan. Ha? Kasi yung tapang nyo personal. Personal ang tapang nyo. Yung tapang ko hindi personal. Duwag ako. Ha? Duwag ako. Nagiging matapang lang ako kung apektado ang pamilya ko at maapektuhan ang aking bayan. So dalawa lang yan. Lalabas ang tapang ko kung pamilya ko ang maapektuhan at ang ating bayan. Mga personal, duwag ako dyan. Hindi ko sasayangin ang buhay ko sa walang katuturan. Dahil hindi yan ang kinalakihan ko at hindi yan yung namulatan ko. Mula bata ako, nagsarili ako, na nagsikap, ha? Mula sa edad na 13, kasi 13 ang sinasabi ko na started military basic training, special basic military training. Pero yung nagsusolo ako, paano ko tahakin ang landas ko, siguro maaring 10 years old ako. Dahil dalawa lang naman kami ng nanay ko magkasama dalawa lang kami ng nanay ko. Na sinusurvive niya ako. Pero nung natuto na akong mabuhay, hindi na ako nagpabigat sa magulang ko. Sa nanay ko kasi nag-iisa lang ako. Medyo nalala ko nga pala, no. Dalawa lang kami ng nanay ko. Na-survive ko ang buhay ko. At pilit magsikap yung nanay ko. Dahil nandito pa ako na kailangan niyang buhayin ako.
Dahil hindi ko rin alam buhayin sarili ko sa murang kaisipan. Kasi nalala ko, hindi ko nakita ang tatay ko sa isip ko, ha. Pero siyempre bata kasi parang 5 years old ako namatay ang tatay ko. Kaya wala akong naalala sa tatay ko. Hindi ko malala kung anong aruga niya sa akin. Wala akong na-recall. 5 or 6 years old. Wala akong malala. Mukha niya, pagkilos niya, pag-aruga sa akin, wala akong naalala. 5 kaming nagkakapatid. Bali 8, 3 may namatay na mga bata pa lang siguro sila. At saka yung isa, yung bunso namin, natatandaan ko yun kasi natatandaan ko yun mga kasama. Dahil siguro mga edad ko noon siguro mga 7. Natatandaan ko 6 na taon yung bunso namin. Hindi ko malaman, parang naengkanto, parang gano'n, or talaga walang kakayan ipagamot, parang gano'n, hindi ko ma-recall, ano. So kaming dalawa lang. So normally yung dalawang kapatid namin, yung panganay at pangalawa, tumahak ng landas, 17 years old yata, 16. Sinama niya yung kapatid niya, nagtahak sila ng landas, nakapag-asawa ng 17 years old yata. Yung isang namin, yung buhay ngayon, 3 kaming buhay. Kaming 3 na nagkakasama. 3. Pero saglit lang eh. Dahil 2 na lang kami ng nanay ko sa edad kong 8 taon siguro. O 7 taon. Hindi ko na rin alam yung saan napunta yung ate ko. Okay, tuloy tayo. Ginikwento ko lang ang alaala ko. So, balik tayo sa corruption, mga kaibigan. So, sana naman, mga kaibigan, wag natin dalhin sa politika ang usapan para magkaintindihan tayo. Iwanan ko muna ang national government, na corruption. Dito muna tayo focus sa corruption. Hindi ko na masabing corruption sa AFP, Hindi ko na masabi na corruption. Pero papunta sana yon kung hindi lumitaw yours truly, Colonel Mitran. Mawawala na lang yun. Mawawala na lang yun. The previous pensioner, baka ganun rin ang sistema. Wala lang talagang naglakas loob na mag-follow up. Walang lakas loob. Okay, dinidiscuss ko ngayon ito para sa mga troll ko. Para mga sa troll na kontrabida. Ikaw, sir, malapit na kitang kalad ka rin sa social media. Malapit na kitang kalad ka rin sa social media. Wala ka nga nagawa. Dakdak ka pa ng dakdak. Politika naman yung banat mo eh. Papangalanan kita sa media katulad ni General Albano. Napangalanan ko talaga, hindi ko kayang tiisin na hindi ko pangalanan siya because siya ang sumira sa aking mga pangarap, kaya ako nagpa-assign sa Reserve Command. Kasi sa infantry unit, sa tactical unit, may nagawa ako. Hindi ko pinagyan, may nagawa ako sa tactical unit. And that is area clearing concept. And that's my title, Total Municipal Clearing. Pero hindi ko kinaya nung kami mag-seminar workshop sa joint operation sa Aguinaldo. Hindi ko kinaya. Kasi nag-iisa lang ako ng depensa. Ang lahat ng kalaban, ang lahat ng mga nag-workshop, ako lang yata ang pinaka-junior. Isa sa pinaka-junior. Ang mga kaharap ko nun, 2 general. Tapos mga senior colonel. So wala talaga ako magagawa. But the concept alone, nandoon. Yung pangalan lang ang pinalitan. Area clearing concept. Ang gusto nila, front guerrilla concept. Ang aking municipal clearing,
totally, yung municipal, i-clear mo lahat yan. Ha? From politics, going to community and armed component. Yun yung point ko doon. Kasi maliit lang. Dandahanin mo. Huwag mong sakupin lahat. Hindi nasasakop. Hindi makaya ng guerrilla front to clear. Yung sinasabi, we clear guerrilla front. Kalukuhan yun. I'm sorry for the word, ano? Hindi yun masasabi. Na-clear mong guerrilla front, pero may armado naman. Paano o kaya, hindi kasi yun, na-clear mo nga, may armado, may encounter. Paano naging clear ang guerrilla front? Okay, municipal area. Okay. Very specific, municipal area, madali mong masabing cleared ang municipality. Cleared municipality. Now, kung may encounter, focus doon ka. Pero, bago mo i-consider na cleared yung municipality, pag-aralan mo. So, ika-classified mo. So, doon ka lang sa munisipyo nakatutok, not the guerrilla front. Mahirap yun. Because the war of insurgency is a company commander war. Not by battalion, not by brigade, but not by division. Company lang yan. Ha? Company lang yan. And I will challenge all officers of the armed forces of the Philippine National Police that is only company commander. Bakit? Bakit at? Ang tanong ko na naman ha. Bakit? Nag-company commander ako in 7 municipality of Northern Samar 2nd District. 10 municipality minus 3. Ha? 10 municipalities. Hindi nakaporma ang kalaban sa akin in my time of 2004 to 2006. Lahat yan kasi pinakilusan ko. SOT lang ang katapat niyan or CMO. Yung CMO naka-invade doon ang intelligence. Mahirap mag-CMO walang intelligence. Kaya kayo mga taga-CMO operators, huwag nyo isipin lagi na puro CMO kayo. Ha? Secondary, that is only your front. The purpose of that is to monitor the enemy, and that is the job of intelligence. Pag na-develop ng intelligence, pasok ang operation. But ang front mo dyan is CMO. Huwag na natin itago ang mga konsepto. Alam na ng kalaban yan. At saka yung mga dokumento natin ginagawa dyan, nakukuha ng kalaban yan. Eh bakit tayo magsikrituhan pa? So I will discuss in general. Depende lang kasi sa strategy yan on the ground. So iwanan natin yon. Sinabi ko lang yan. Okay, bago ko pala iwanan. 7 municipalities, hawak ko lang isang company. My men more or less 150. Siguro kalahati active, kalahati military, kalahati kapgo. So more or less 150. Alam niyo kung sino ang nakaposisyon ngayon doon sa area ko? 4 na batalyon. Tingnan mo. Sabihin niyo clear. Tapos ngayon 4 na batalyon. Paano niyo nasabi yun na clear? Na ako, isang company lang. How many company in 1 battalion? 4. Inuulit ko yun para I challenge everybody. Okay. Yung 2 batalyon, 78 yata yun at saka 20 IB, pasok doon sa sinasabi kong area ko. Yung 7 municipalities. Yung 19 IB na kung saan dyan ako lumaki, tumanda, from platoon leader to company at to OIC battalion, ang 2 company nila nakapasok doon sa area ko. 3rd IB, na nag-exo rin ako sa 3rd IB, dito sa Luzon, sa Central Luzon, isang company nila nakapasok doon sa area ko. So biruin nyo, nakasakop doon sa area ko, tapos sasabihin natin, clear? Ano yan? Diyos ko naman ako.
Magalit kayo magalit sa akin, sinasabi ko lang totoo. Hindi ako nagmamagaling, nagkukwento lang ako ng katotohanan na kwento, hindi kwentong barbero. Hindi ako magyayabang kung wala akong basihan. Tandaan nyo yan. Na kung may alam kayo, so we will discuss, we will debate. Ganun lang naman yun eh. Nung workshop namin sa area clearing, discussion kami. Ha? Nag-present kayo, lahat tayo nag-present, all division except first division. Nasa 9 division pa lang yun. Ata, 9 division, 10 division, 9 lang pa lang yata. So, diniscuss namin. Ha? Yung iba nga, nag-present 1 hour, nagalit yung mga senior officer. Ano ba yan, nililecturean mo kami? Sabi ng mga senior officer, 1 hour nag-discuss ng kanyang konsepto. Nagalit yung tingin pa yata lang yun, hindi ko lang bagitin. Now is Battalion Commander of Intelligence. Ha? Babae yun. Ha? Nilecturean yung mga kernel. Hindi nagalit. Sabi, kaya hindi na natapos yung insurgency. Hindi nyo pinapaniwalaan yun. Nagalit. Babae, siyempre. May si babae, hindi lalaki. Kasi kung lalaki, yung goddamn pusak ka nga dyan. So, sa akin, sabi ni then Colonel Parnasio, yung naging commander ng IT-ID, sabi niya, kasi dalawa kami ang nag-represent sa 7 Division segundo. Ayusin, magpo-present ba? Baka bulautin ako ng mga senior ko sa tabi ko. Sabi ko, sir, huwag ka mag-alala. 7 minutes lang. Putang ina mo, sabi sa akin. Putang ina mo, 7 minutes? Ginagago mo yata ko. Major Mitra, sabi sa akin. Sabi ni Colonel Parnasio, ginagago mo yata ko. Sabi sa akin, ayusin mo, pakibulo. Bugbugin kita, sabi ni Colonel Parnasio. Lutang Colonel siya, major ako nag-major general yun, ako. So, sabi ko, sir, ganito. 2 minutes introduction, 3 minutes body, and 2 minutes ending. Siguro mo yan, ha? Oo, sir. Gusto mo, wala na akong PowerPoint presentation, i-discuss ko nang wala akong binabasa Ha? Wala ibig sabi sa akin. Ginawa ko, ilang slide lang yata? 7 Tama, 7 siguro. Parang gano'n, 7 slides lang. Kasi mula nung binulat-bulat yung yung mga nauna sa akin. Kasi pang second to the last ako, pang 7 yata ako Parang gano'n Second to the last. So, sabi ko, delikado to. Kabulatin. Bago. Pero yung discussion ko isa lang naman. Pero yung slide, babaguhin ko para kasi may lalabas na slide dahil hindi na kailangan i-discuss. So, nangyari yun. So, ganun lang ibig ko sabihin. Part lang na isingit ko doon sa discussion ko. No? Kasi nga, kaya ko diniscuss yung mga kaibigan. Medyo mata ko. Kaya ko diniscuss yun. Ang dami kasi mga hindi ko matawag na ito mga pulpul. Comment sila ng comment sa akin. Hindi nila inaalam ang background ko. Kung ano ang kakayahan ko sa armed forces. Ano ang natutuhan ko. Sabi ko nga, history-wise, ilagay natin sa kasaysayan sa armed forces. 13 anyos pa lang ako. 13 anyos pa lang ako. Nasa military na ako. Up to my retirement, 54 years old. From that age, ilang years? 51 years. Tama ba yun? 51 years. Nasa EAP ako. Hindi, 41 pala. 41 years, nasa EAP ako. Tapos ngayon, kung tuloy-tuloy ako, I'm serving with the people. With my age 65. Running to 66 now. Ako lang yun. Nobody can break my record. Tandaan nyo yung mga kaibigan.
Mayroong isa may mga iba from private to general. Marami na naka-break yun. Private to general, marami na. Pero yung from Boy Scout to Colonel, wala pa nakaka-break. From Boy Scout to CSDF, Sergeant and Officer. Wala pa nakaka-break nun. Ako pa lang yun. History yun. Ilalagay ko nga sa history nga pala. Para hindi makalimutan ng mga kasama natin. Ilalagay natin. So, mga kaibigan, mga kaiksuunan, balik tayo ngayon. Yung corruption sa hindi actually corruption sa IAFP, nabulabog ko lang. Kasi kung hindi ko nabulabog yun, maaring mapunta sa bulsa yung 4.9 billion. Pera ng mga pensioner yun. Kayo mga retired, kayo mga pensioner na kumukontra sa akin, nagawa nyo ba yun? Kung hindi kayo nakagawa, manahimik kayo. Manahimik kayo. Wala kayo nagawa. Ako, may nagawa ako. Ang daming challenge sa akin. May mga panakot pa sa akin. May mga intelligence information pa sa akin. Pero hindi ko inatrasan yon. Kasi nga, nung ako'y nasa active, alam ko delikado ang operation. Pero bakit sumusugod pa ako? Alam ko naman kamatayan namin. Hindi ako umatras. It's because to serve the country, to serve the people. Ganon din ako ngayon, mga kaibigan. I want to serve the people and I want to serve the country. Kaya hindi ko naramdaman ang takot. Kayo ngayon, nakapag-retired kayo, natakot kayo. Hindi ko sinasabi yan. Sinasabi ko lang yan na dahil marami nagsa-challenge sa akin. Marami nagsasabi sa akin na naduduwag ako. What I mean, na bakit ganun ako? Kasi nga dala-dala ko nga ang bayad. Kayo, dalang nyo ba? Nag-retired na lang kayo eh. Okay lang kung sabi ko nga, there's a pensioner na ito yung gusto nila. Ano yung gusto nila? Magpahinga, enjoy with the family. Yun ang gusto nila eh. Di ba? Or ayaw na lang makialam because masasaktan niya yung mga kasama niya. So okay yun. Or natakot kayo. Alin kayo doon? Yung nagpahinga lang kayo, pero yung tapang nyo hindi nawawala. Ayaw nyo na makialam eh. Or, ayaw nyo na masaktan yung mga kasama natin dati. Okay yun, wala akong question doon. Now, ako, yung mahal ko kasi bayan. Hindi politika, hindi barkada. Ngayon kung kabarkada ko at nakita ko nagbago, hindi ko siya bibirahin. Meron ako nakita na mga kasama ko dati, na alam ko dati siya kurap. Pero minsan narinig ko sa kanya sa social media na ako nagkasala rin ako. So, okay yun. Accepted ko yun. Pero yung kilala kita, tapos ganito ka, ay medyo iba yun. Dapat marinig ko rin sa'yo na nagbago ka. Pero marami nagbago. Katulad si General Garcia, yung nakakulong. Pastor na daw ngayon. So at least, nagbago siya. Di ba? Hindi yung walang nagsasalita ka, hindi ka naman nagbabago. Ibang usapin yan, mga kaibigan. So yung sinimulan kong pera na 4.9 billion, actually hindi ko alam yun. hindi ko talaga alam yon. Yung ganong sistema. Nalaman ko na lang sa kabubusisi ko. Ganito, kikwentuhan ko kayo mga kaibigan Kikwentuhan ko kayo. Kukwentuhan ko kayo mga kaibigan.
Ang hinahabol kasi namin doon, yung diferensya, ay yung hinahabol namin yung 2018 differential na dapat ibigay na. I-pick na, ganon. So normally, may nag-request na isang widow na magpaliwanag sa amin. Sinama nila ako. Nagkataon, ipinost po nila yung meeting. Ito yung senaryo. Ito yung senaryo para malaman nyo. Hindi ko nababanggitin yung mga taon para hindi nyo alam, hindi nyo alam kung sino mga bugok na officer yun. Tinakot pa ako eh. Sabi niya sa akin, kayo mga reserve, utang na yayabang nyo, pag-retire na kayo, gago naman. Nung active ako, hindi ako maatras. Tandaan nyo yan. Hindi ako maatras nung reserve ako. Lalo na ngayon ako retire. Wala na ako inaatrasan ko. Hindi, Panginoon na lang. At saka pamilya ko. Okay, balik ako. Na umatras lahat yung mga widow. Alam bakit na umatras? Ginawa nila na estratehiya. Ngayon ko lang napapag-aralan ito eh. Binago nila estratehiya. Kaya pinuspon, minanyuber yung mga widows. Minanyuber yung mga widows, pinag-releasean ng pera. Kahit wala sa budget, duda ko nga eh, hindi nanggaling sa DBM yung pera eh. Diretso kagad sa land bank eh. Diretso kagad sa land bank. Ayaw ko anong ginawa nila. Wala nang approval ng DBM eh. Wala nang approval sa DBM, diretso kagad. So yung mga narilisan, nagsiatrasan. Ang naiwan si Mitran. Okay, approaching na ako. Hindi ko makalimutan yun Hindi ko makalimutan. April 20, 2022. 22 ba? 2021. Hindi ko makalimutan kasi araw ng kamatayan ng kuya kong panganay. April 20, 2020. Doon namatay yung kuya ko. Yung madaling araw. So, nung umatin ako doon, talagang parating ako sa Jago. Akala mo VIP yung darating. Ang dami pa sa lubong sila. Ang dami sumalubong mga staff ng ng Jago at saka ng PGMC. Hinahanap nila si Mitran. Hinahanap nila sa Mitran na sa loob ng pala. Doon ako sa likod dumaan. Kasi parang nag-text ako yata na coming na ako. So, nakita ko sila sa harapan, dumiretso ako. Kasi ayaw kong feeling VIP ang dating. Kasi para ba, alam niyo yung general pag dumating, gano'n na dating eh. Ang ginawa ko, dumiretso ako, umikot ako sa likod. Sa likod ako dumaan. Hinahanap nila, doon na pala sa loob si Mitran. So, bago kami nag-start, binawalan ako mag-video. Tagal namin doon sa discussion hanggang yung dalawang abogado nagkuha na may mga panakot sa akin. Siyempre abogado yun. Sabi ko na lang sa kanila, be sure officers na yung sinasabi nyo in accordance to law. Now, kung ma-find out ko na hindi yan in accordance to law, babalikan ko kayo. Sabi ko sa kanila. Pagtapos meeting, inamo ako ng inamo kasi babalikan ko talaga sila. Kasi alam ko, tinatakot lang nila ako. Hindi ko naman perfect yung mga article of article ng Constitution. So, ang masaklap, without malice, yung colonel na task force commander, hindi ko nakalimutan yung pangalan kaya hindi ko nababanggit eh. Nag-brief siya sa harapan ko na isama ngayon yung 4.9 billion. Wala ako idea doon sa 4.9 billion. Pero nasa sa amin kasi may hinahabol nga eh. Nandun si Red Admiral De Rosario ba? O De Los Santos? De Rosario yata. Nandun siya, mista ni General Lacson. Hindi, sabi ko, pag nakialam to, bubuljacking ko ito. Ibig sabihin, ay ididibati ko siya. Yun ang point ko. Pero nakita niya na may puntos ako. Ang ginawa ni Sir, natulog na lang. Natulog niya, wala siya nangyari. Discuss yun.
Hindi siya pwede nakialam. Kinuha nila, in-invite nila para depensahan sila. Which is, nagkamali sila. So, tuloy. Doon ko nalaman ngayon ang maraming tinatago sa PGMC. Na pag-aralan ko ngayon, hindi ko ngayon alam kung matagal na ito na nangyayari. Pag may differential, kasi sa differential, malaki yon. So, alangan naman na mag-e-effort sila na hindi matatanggap ng pensioner. Alangan naman na hihindian nila pensioner para ibigay lang sa balik sa gobyerno. Hindi yun. Hindi ang point nila. Siyempre, mas kakampihan nila yung pensioner kaysa doon sa DBM. Di ba? Anong logic? Kasi yung pera na yun, release na yun. So yung billion na yan, maraming kasabot yan, hindi po pwedeng iilan lang. Ha? Ang kasabot yan, analysis ko, mula pa kay Duterte ito ha, baka akala nyo kay Marcos. Mula kay Duterte, mayroong involved sa Malacanang, mayroong involved sa DBM, mayroong involved sa National Defense, EFP, PNP, lahat ng branch of service ng military men in uniform. Hindi ko na lang pangalanan kung kaninong time yun ha. Yung time na yon, time ng PGMC, time ng commander ng PNP. Hindi ko na lang babanggitin kasi wala naman silang kasalanan sa akin. Kaya hindi ko na lang babanggitin. Doon ko na pag-aralan na in-stop nila yung pag-release ng pera at sasabihin nila maraming peak na byuda. Yes? Hindi ko kinakontra yung peak na byuda. Pero out of 20,000 o more or less na hindi pa nakatanggap, siguro ang peak lang doon, wala pang 10. Pero dinamay nila ang 20,000 pensioner. Sinacrifice nila for their purpose. Ha? Eh bakit yung suspecte, ganun na lang sanang ginawa nila. Pinaliwanag ko sa kanila, hindi sila makakibo eh. I-sacrifice yung 20,000 na pensioner versus how many? 10 lang. Why not? Yung ito, suspect nyo. Na pensioner. O, separate nyo. Ito hindi i-release nyo lahat yan. Dito sa suspect ninyo, dito yung pag-aralan. Pero ang question kasi sa kanila, pensioner yan. Ibig nyo sabihin, tuloy-tuloy ang pensioner nila na mayroon pala kayong suspicious na fake pala ito. Bakit hindi nyo in-stop for investigation or investigation intelligence? Napakasimple. Pang grade 1 lang. Kaso hindi sila makasagot sa akin eh. Kaya nga si Red Admiral de Losari tulog-tulugan eh. Kasi nakikita niya yung puntos ko eh. Tulog-tulugan siya, hindi siya nakailam. Kasi nakikita niya yung puntos ko, umaaring alam niya. Maaring alam niya. Ha? So, sabi ko nga mga kaibigan eh, nakakalungkot ang bansa talaga natin. Nakakalungkot. So, nangyari yun. So, ngayon, mabuti lang, dumating si Commodore Cases. Kung hindi ma-releasean yung mga ibang pensioner. Kaya lang, mayroon akong pagdududa ngayon ha. Mga kaibigan, may nararamdaman na ako naman na mali ha. Patay kayo sa akin ngayon, mabibira ko na naman kayo. Dati akala ko na solve na, hindi pa pala ha. Billion kasi yan eh. Ha? Billion na pesos yan ano. Mawawala kayo ng tubo. Sabihin na lang, 3 billion pa natira. Ipatubo kami 3 billion. Eh, maraming pang makikinabang doon. Paano? Ay, wag nyo na kasi paglulukuhin. Naluluko ngayon flood control. Ito pa, how many billion lang ito? Diyos ko. Wag na tayo maglukuhan ha. We are not born kahapon. Diyos ko, Apo. Diyos ko, ano ba nangyayari sa bansa natin? Nakakawa naman ang bansa natin. Sana maraming lumitaw. Sana maraming lumitaw na Pilipino na nagmamahal sa bayan. Ay, Diyos ko. Bayan kong sinilangan. So, yun na siguro.
na may naramdaman ako ngayon. Sana wag niyong gawin kasi nga mag-aaway na naman tayo. Pero ito lang paalala ko sa inyo mga kaibigan. Yung paggigipit niyo sa akin sa Aguinaldo, may nakikita akong dahilan. Ha? May nakikita akong dahilan. Kasi wala na kayong basihan para gipitin niya ako. Para bigyan niya ako ng escort for what? Ngayon, ito, public announcement ko ito. Pagpasok ko sa kampo at sinita niyo ako, doon ako didiretso sa camp commander o kaya sa tube stop. Kay General Browner, doon ako didiretso. Kasi nung una hinanap ko sino ba nagbigay order. Asan yung order ninyo? Sir, verbal. Ano yan? Military ako na sasabihin yung verbal? Ano yun? Mag-isip nga kayo. Ay, Diyos ko naman, oo. Yung makipag-usap sa akin, pwede ba officer? Ha? Pwede ba officer? Huwag nyo utusan yung enlisted. Yung enlisted utusan nyo, mag-escort sa akin. Pero yung makipag-usap sa akin, dapat officer. Ha? Dapat officer ang makipag-usap sa akin. Sir, kasi verbal. Bakit? Active ba ako para verbalin niya ako? Inahanapan ko nga kayo ng dokumento eh. Diyos ko naman, oo. Katulad nung nag-follow up kami sa PGMC. Ha? Talagang sinadya ko ng bandang alas 3. Strategy yun ha. Sabihin ko na lang sa inyo kasi hindi ko naman gagawin na uli eh. Ha? Alas 3 kami pumunta. Bakit? Para kung sakaling maglabas kayo ng directive, hindi nyo mailalabas kaagad ng alas 5. Abutin ng alas 10. Kasi alam ko naman top hour, alas 10. So may dahilan na sila sa akin na paalisin ako. Pero below 10 p.m. below, wala silang dahilan para palayasin nila ako. Because marami akong transaksyon, mayroon kantin doon, kakain ako. Oh, paano nila ako mabawalan? Bakit? Bawal ba kumain ng retired doon? Di ba? So, wala silang magawa. Kaya sinadya ko yun para ma-challenge ko sila kung gaano kagaling ba ang taktika nila. So, pinapuntahan ako, marami na mga widows. Yung mga pensioner na lalaki, nagkasilayasan, natakot. Natakot. Yung mga siga-siga na kasama ko dati, nawala. Puro babae, puro widow ang kasama ko. Yung mga lalaki kasama ko, nawala. Anyway, kasi siyempre nandun pa rin yung kanilang pagka-enlisted personnel. Kaya, minabuti na lang umalis. Okay. Pinapuntahan ako ng MP. Ang masaklap pa, ang pumunta sa akin na, may staff sergeant nandito. Sir, pwede naman kayo maimbitahan sa Provost Marshal. Bakit? Anong kasalanan ko? Hindi sir, inimbitahan kayo eh. Hindi nga papuntahin mo na lang officer mo dito. Mas maganda pa para magkaintindihan kami. Ang pinapunta private. Diyos ko naman. Pinapunta private. Pero yung private alam ko, college graduate yun, may alam yun. Sabi ko, Sarge, hindi tayo magkaintindihan. Papuntahin mo na lang officers, mas maganda. So, in short, hindi nila ako natakot. So, ang ginawa na lang nila, tinawagan nila siguro yung commander ng PGMC. Papasukin mo lang gagong mitra na yan. Hindi tayo makaisa sa kanya. O, pinakit kami. Briefing. Pagkakit namin doon, ayaw ko na magkwento, mahay blood na ako doon. Ha? Ayaw ko na magkwento kung anong nangyari sa loob. Kasi, makakasakit tayo ng damdamin. Ang dami kong mga insultong inirelease sa kanila doon. Tuloy, yung active at saka retired, nagbabangayan. Bakit? It's because of corruption. Bakit kami magbabangayan ng active at saka retired ng walang dahilan? Ngayon, active at saka retired, alangan sila makipag-usap sa retired pag anti-corruption. Nung pumasok sa kampo, nakalagay doon, managot ang mandarambong. Sinita ako ng camp commander sa Biluna.
Ibig sabihin, yung Bilona, pro-corruption sila. Hindi naman campaign period ngayon eh. Hindi naman campaign period ngayon para bawalin yung isang namamayang Pilipino na gayang ng katotohanan. Hindi naman Hindi naman eleksyon ngayon. Ibig nyo sabihin, lumalabas kayo na hindi neutral. Bakit? Pag nalaman nyo na Duterte kami, bawal. Kami pumasok sa kampo, ganun ba? Ay ba, naluko na. Wala na tayo sa batas. Wala na tayo sa constitution. Pwede yan during campaign period. Okay. Subukan ko challenge ni EPE. Pag pumasok si Inday Sara Duterte sa Camp Aguinaldo, bawalin nyo? Babawalin nyo ba? Tingnan ko. Galing ko. Galing nyo. Si Inday Sara pumasok sa sa Aguinaldo, mababawal mo ba? Nakikita ko nga, nagbibisit sa mga military camp si Inday Sara eh. Hindi nila mabawal because that is normal. Hindi na ma-election period ngayon eh. Ay, Diyos ko. Sige, yun na lang. Humahaba tayo. Politika na yung pinupunta natin. Kaya lang nakakasakit ng damdamin. Maraming salamat sa nagmamahal sa bayan. Sa mga nagbabati ko sa akin. Mag-research muna kayo, bumanat kayo para hindi bumalik sa inyong mata. Yung mga batikos, yung mga banat nyo, salamat. Magandang hapon sa inyong lahat.